Hey there mga my love stars! Thank you so much for always staying here with me and this channel, babe. So ngayon na alamin natin ang inyong March 2024 reading, mga posibleng maging kaganapan here for you guys. Pero bago yan, no? Sabihin ko muna na meron tayong new channel, ang Doll Name channel, no? So ang link niya ay nasa description box. Diyan po ay Tagalog readings din for collective for all signs, kaya maaaring makaresonate din kayo dyan. Pwede rin po kayong tumambay there. So, Doll name is Goddess of the Moon in Korean. So, yun yung name ko dyan sa channel na yan. So, welcome! So, yan mga babes, no, hi new subscribers, ako po pala si Yan. At sa returning subscribers, thank you so much for the warm love at support ang binibigay nyo sa akin. So, yan mga babes, no, alamin natin ang inyong March reading. So, we're gonna, okay, 2 decks ang gagamitin natin. We're gonna use it, no? So, yan. I-shuffle muna natin lahat, no? Spirits and Angel Guides, maraming salamat. Lahat tayong gender, okay. By lalaki, LGBT, cross watchers, you're all welcome here. You can flip roles if you want. And at the end of the day, meron kayong free will. So, i-shuffle na muna natin yung 2 decks, no? Bago tayo mag-start. What the stars needs to know for March 2024. Archangel Michael, thank you so much for being present here in this reading. What the stars needs to know for March 2024, please. This is for my lovely Taurians. Meron din tayong all about Taurus. Ang link niyan mga nasa description box, mga babes. Okay, so let's see. Spirits and Angel Guides, tell me something about Taurus. March 2024. Taurus. Alright, let's shuffle na rin, no, this one para tuloy-tuloy ang chikahan. So, yeah. Tell me more for me, Taurus. Tell me more for me, Taurus. March 2024. Okay. Taurus. Okay. So, hindi ko alam kung ba tayo nakakita ng tent. Maaring may nag-camping, nagpaplanong mag-camping, or baka may magha-hiking dito, no? So, yan. Maaring outdoor activities, may magta-try. Okay? So, yeah, ilatag naman na natin lahat. We have here for you, guys, this pay attention to the red flags. The signs are cautioning you. Let's put it here. So, nakita sa, yan. We also have here the healing family issues, your love life benefit as you forgive your parents. Okay. Also have here this codependency, addictions are affecting your romantic love life. And we have here chemistry, playfulness. You know what? I'm sensing new person coming in into your life, but your ex still holding on sa inyong energy, no? Like a linta. Yan, no? Nakikita ko here. Pero mamaya natin pag-usapan pa yan more. We have here for you guys the sun. Wow! So we also have here the Ace of Pentacles energy. We also have here the Ace of Swords for you guys. 6 of Cups. Wow! Soulmate vibe. Hermit energy. Queen of Wands. Let's see at the bottom of the deck. We have here the 8 of Cups energy. Knight of Swords. 4 of Wands. Wow! So, whatever I'm picking up right here, I do see. Okay? Na itong person na to, no, is pwedeng nag-hesitate. This is the energy here of a new person. Pwedeng nag-hesitate tong person na to, mga babes, no, na mag-move forward sa buhay niya. Pwedeng matagal siya, no, na na-stuck doon sa klase ng sitwasyon na pwedeng naging mahirap para sa kanya, no. Pero whoever this person is, I do sense na hindi mo pa siya kilala. Pero finally, nagwo-walk away na siya, no, from all of those past things na nangyari sa kanyang nakaraan, no. So, hindi maganda yung mga nangyari sa kanyang nakaraan right here, pero nagpasya na siyang magdesisyon, no. At dahil dyan, no, nakikita ko na siyang papalapit ng papalapit sa'yo. At siya yung energy na nakuha ko rito, no, with this new person, the chemistry and playful right here. This person, yan, see?
Galing siya sa isang difficult na situation. Pero finally, kung sino man siya dito mga babes, so nakikita ko that with the Four of Wands energy and the Ten of Pentacles, I do see that this person here is someone meant for you. Someone here is stable pagdating sa kanya ritong kaperahan, trabaho, stable po yun, no? At stable rin po ang kanya rito na business, career, job, no? And this person ay meron pang potential na mag-grow, kaya niya pang pag-growin ang kanyang pinansyal, no? So, nakikita ko rito, no, nagsimula na siyang mag-walk away dun sa mahirap na sitwasyon ng life niya, no? Pero nakikita ko, no, na meron ditong mga sitwasyon na parang mananaginip siya or mapanaginipan niya yung hindi magandang nangyari sa kanya noon, no? Kasi nga nagkaroon siya ng trauma doon. No? So, pag nakakonect ka na niya, okay, nag-walk away na siya doon, pero meron pa rin parang mga alaala ng kahapon na magbabalik-balik sa kanya rito, no, na magpapaalala sa kanya ng nakaraan. At nakikita ko na ang magiging role mo rito, no, is tulungan siya na makaget over doon, no. Like, this is a healing connection, no. You will be that, alam mo yun, no, kumbaga sa nurse, mga babes, no, dahil banggit ko yung nurse, baka yung iba nasa medical field sa inyo, may doctor, may nurse dito, no, pero regardless, kahit hindi ka doktor or nurse, no, ikaw yung natatangi rito, no, na makakapagpahilom at makakapagpagaling ng tuluyan dito sa person na to, no. So, and you, alam niyo, nakita tayo dito ng parang, alam mo yung marathon, no, tapos malapit na sa finish line, tapos inakay mo siya, kind of thing. So, nakikita ko rito, no, na malapit na talaga na makarecover ng completely ang person na to dahil sa tulong mo. At nakikita ko rito na magkakaroon kayo rito ng bonding moments, Taurus. Chemistry, playful, we have right here, no? So, this is the type of energy na magiging masaya, magiging maganda, no? Napaka compatible ng pakiramdam ninyong dalawa, no? Nakikita ko that this is a strong magnetic attraction. No wonder you could be soulmates here. Six of Cups energy. A lot of happiness is coming your way. And the situation is calling for you to have faith. Pwede mo raw pagkatiwalaan itong klase ng connection na to. Yun ang sabi ng spirits and angel guides ninyo. See, sabi ko sa inyo, hindi nyo pa nakikilala yan with the separation. Time apart from your partner is on the horizon. So, see, nakikita ko rito mga babes, no, na kung sino man tumakakonek sa inyo, no, see, sabi ko sa inyo hindi pa kayo rito nagkakakilala ng tao na yan. Pero matatapos na yung separation na yan, no, or pumapagit sa inyo dahil mamimit mo na siya. This is for calling for marriage and this is the person na talagang makakatuluyan mo with the Ten of Pentacles energy. As we do all know, the Ten of Pentacles energy is as beautiful as the Empress energy. So, yeah, there you go. You've got someone here new, no? Napaparating sa inyong love life right here. And yeah, no? Aside from that, nakikita ko rin that with the healing family issues, no? Nakikita ko dito that with the sun, I do sense right here na baka meron dito nagkaroon ng tampuhan with a family member. Could be your parents or your siblings right here. Pero nakikita ko na magkakapatawaran at magkakaroon rito ng pag-clear ng sitwasyon ninyo. So, yung iba doesn't have to be na family member, pwedeng relatives, or yung iba naman pwedeng tinuturing mo as a family, no? Pwedeng friends at tinuturing mo na family, pero nagkasamaan kayo rito ng loob or may misunderstanding, no? The sun brings clarity with the situation. So, nakikita ko rito na magkakaayos at magkakapatawaran rin kayo. So, nakikita ko sa kabilang banda ang ex mo, no, na nagdala ng maraming red flags dito. Wala naman kayo sa Olympics para magtaas siya ng mga red flags. Ay nakikita ko na very connected pa rin sa inyong energy. So, kahit na kayo ay hiwalay na at hindi nag-uusap, itong person na 'to 'no, ay panay pa rin ang isip sa inyo 'no. This person is actually hindi siya rito maka-focus sa kanya ritong pag-move forward sa sarili niyang buhay dahil puwedeng nasanay siyang umasa sa'yo 'no. So, nakikita ko nag-iinom siya rito ng madalas or kung hindi siya nag-iinom dito ng madalas, meron siyang ginagawa na excessive na parang, yun yung parang parusa niya sa sarili niya
no, dahil sa tuluyan mong pagkawala sa buhay niya. So nakikita ko rito, no, na wala siya ritong lakas ng loob na personal na makipagkita at sabihin ng personal ang nararamdaman niya sa'yo, no. Pero this person feels like it's always sunset. Parang laging palubog yung araw para sa kanya, no. So I think this heavy energy, nararamdaman mo to, no. In short, ex mo yon. At kung sino siya, no, hindi ko nakikita na nagmamature siya rito, no, pero nalulungkot siya dahil wala ka na sa buhay niya. So, pinaparusahan niya rito yung sarili niya, no, sa pamamagitan ng pag-iinom. May ginagawa siya ditong sobra-sobra eh. Pag-iinom or pagtatrabaho ng sobra-sobra na like, ini-exert niya yung energy niya, no? Para mapagod siya rito, mahirapan siya rito, no? Pinaparusahan niya yung sarili niya dahil ang syunga niya, dahil pinakawalan niya kayo. At pwedeng nakikita ko rito, no, na paminsan-minsan, no, ay dumadaan siya sa lugar kung saan ka nandoon, kung saan niya alam na nandoon ka. Taurus, no, nakikita ko rito, no. At nakikita ko rito, mga babes, no, na pwedeng masilayan mo siya sa di kalayuan at masabi mo na parang si ano yun ah. Ay hindi, ba't naman yun pupunta rito? Parang ano lang, na ikaw yun, no? Parang feeling mo na mamalikmata ka, no? Hindi, siya talaga yun, no? So, nakikita ko dito na dumadaan siya, no? Nakita tayo dito na dumadaan siya. Kung dyan pa rin kayo nakatira, kung dyan ka pa rin nagtatrabaho, no? Yung nakita mo or makikita mo, akala mo siya yun, siya nga yun. At nakikita ko rin dito, no, mga babes, that with this Ace of Pentacles energy and Ace of Swords, maraming new beginnings ang nangyayari ngayon sa buhay mo, no? Meron ditong pagsisimula ng bagong trabaho para sa iba, bagong business para sa iba. Yung iba naman, pwedeng nanganak yung business mo, no? Pag-anak ng pera or expansion ng business mo, nagkaroon na yan ng branch, no, sa ibang lugar, kung business yan. Yung iba naman, nagkaroon kayo rito ng business potential partner, no, na bago sa kumpanya ninyo. Ang ganda, no, may new beginnings na nangyayari rito at lahat ay nagkakaroon ng progress or nagkakaroon na rito ng positibong pagbabago, no? So, yun ang nakikita ko rito, no? At actually, ito ay may kinalaman sa iyong kaperahan, no? Remember, meron ka rin ditong Ace of Pentacles at Ten of Coins energy. So, kung ano man ito, no, maganda ito na senyales, no, na yung kaperahan mo ay lalago, no? At akala mo, kayo mga Taurus, no, ngayon talagang taon, no, nakikita ko na may potential talaga, no, kasama kayo sa mga zodiac signs na may potential talaga na mag-grow ang inyong financial, no. So, this is the right time for you to do something about money. So, kung may naisip kayong ideas or concepts, no, or pwede ninyong gawin, no, sa business ninyo or idagdag dyan sa trabaho ninyo, no, kung meron kayong creative ideas, no, then this is the right time na i-apply mo yan, no, sa trabaho mo or dyan sa pinagkakakitaan mo, business man yan or career or job. So, yun nakikita ko rito, no, magdadala yan mga babes, no, ng pangalan sa'yo. No, pangalan in a way na makikilala ka kung business yan, no. Nakikita ko dito na meron ditong magandang pangyayari, no, na nangyayari na ngayon sa buhay mo, no, pero naiisip mo na parang, ayan lang yun, no, ang hindi mo alam, meron pa ritong paparating na hindi mo nakikita. Isa ka sa mga pinakamasiswerteng zodiac signs, no, na makakatanggap ng malaking biyaya pagdating sa money. So, yung nakikita ko here, no? Saka, you know, Taurus, nakikita ko dito that with the Six of Cups energy, the Hermit, no? Ikaw to, nagiging matured na yung pag-iisip mo, no? Pagdating sa relationship. Gusto mo, mga babes, na makipag-relationship dun sa person na talagang ready kang pakasalan, yung ready rito, no, na talagang intindihin at pakinig sa'yo, no? Yung ready talaga rito na umunawa, no? At magpasensya, no? Ready na na magkaroon ng pagtutulungan dito sa connection na 'to, 'no, sa larangan man ng romantic relationship or sa pera, 'no. Nakikita ko rito that you want someone here na partner talaga, yung partner talaga kayo, 'no. Your ride and die, 'no, yun yung tawag dun, 'no. So, whatever the case may be, you want someone here na kagaya mo pagdating sa relationship, na ayaw mo na nung magbase lang
kasi may itsura 'no. Kasi nakakakita ako dito ng parang alam mo miss yan kasi dati kasi kaya ako sinagot yung boyfriend ko kasi ang pogi niya, eh. Gano'n, eh, 'no. Alam mo kaya ko niligawan yun miss yun kasi maganda siya, eh, 'no. So, meron kayo dating tinitingnan 'no. Siyempre alam niyo na mga babes 'no, habang tayo ay nalalagay sa sitwasyon na mahirap 'no, akala natin yun ay isang bagay na wala lang, pero natututunan pala natin na makita yung mga bagay na mas malalim 'no, ang ibig sabihin 'no, kapag tayo ay dumadaan sa gano'ng klase ng sitwasyon 'no. So, kung dati 'no, gano'n yung pananaw ninyo, hindi ko sinasabi na 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 na-attract kayo dahil gwapo lang siya o maganda lang siya 'no, pero meron kayong na-attract sa kanya 'no, sa mga ex ninyo na very particular na hindi pala gano'n kalalim or hindi pala dapat yun lang yung tinitingnan sa isang person 'no. Dapat pala tingnan mo 'no, yung lahat ng anggulo dahil hindi ka dito naghahanap ng short term kundi yung pangmatagalan 'no. So ngayon, hindi ka na lang dito naghahanap ng gwapo or maganda 'no, or hindi ka na lang naghahanap rito ng isang aspeto dun sa person na yun 'no, kundi ang hinahanap mo na rito ay yung tao na makapagbibigay sa'yo rito 'no, ng kagaya ng kung paano ka magmahal. Yan, nakikita ko rito. And also, Taurus 'no, nakikita ko rito na meron ka ditong mahahalungkat 'no, feeling ko, matagal mo na yun na nasa gamit mo lang 'no. Nakita mo na rin yun noon 'no, 'pag nakita mo yun matatawa ka, eh, ma 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 matutuwa ka, eh, 'no. At nakikita ko na puwedeng picture yun or gamit mo noon 'no na nakakatawa na yung parang feeling mo 'no, yun yung bagay na na ginawa mo noon yun 'no, tapos parang gusto mong pagsisihan ngayon. Or parang feeling mo 'no, punong-puno ng kahihiyan yun 'no. Ano ba yung miss yan? Kunwari ganito, hindi yun yung negative na iniisip mo, Kunwari nakita mo dati 'no, nakatambak sa mga gamit mo kasi nag-ayos ka ano, yung mga love letter na pinagsusulat mo sa crush mo 'no, elementary ka 'no. Ta's ngayon 'no, tawan-tawa ka 'no, ta's pipicturan mo, po-post mo sa social media 'no, isang malaking kahihiyan, yung mga gano'n 'no. Ta's nabasa mo pa yung mga pinagsasabi mo dun 'no, na parang nakakatawa yung gano'ng klase ng energy 'no, or yung iba may makita kayong picture, "Ano ba naman 'to itsura ko rito, parang ang angas ko dito, pero nakakahiya 'to." Kasi nakikita ko rito 'no. Meron kang mahahalungkat na matatawa ka 'no, and it will make your day. Alam mo ba, dahil dun sa makikita mo 'no, nagla-light yung mood mo at nakakatulong yun kasi sa araw na yun kapag nakita mo yun 'no, magsusunod-sunod yung magandang maliliit na balita 'no, sa araw na yun. Na-attract mo kasi dahil masaya ka. So meron ka ditong mga makukuha na mga little presents sa mismong araw rin na yun na humalakhak ka at natuwa ka 'no. Like literally kunyari after mo makita yun sa umaga 'no. Kunwari pumasok ka na sa work, okey, ikaw 'to na nilibre ka ng katrabaho mo, "Uy, meron akong libreng coffee kasi nakumpleto ko yung ganitong voucher blah, 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 blah." "Oh, sa'yo na 'to." 'Di ba? Nakatanggap ka ng libre, mga little presents makikita mo 'yan 'no. Tapos yung may kailangan ka pang asikasuhin 'no, "Uy, Taurus, sabi pala ni boss yung sinasabi niya sa'yo na deadline mo daw mamayang 4 PM, okey na raw yun kahit bukas na." Yan, 'di ba? Makakatanggap ka ng mga ganyan, yung parang, "Uy, grabe, nakakatuwa naman 'tong araw na 'to, ang daming masasayang nangyari sa'kin 'no." Pero hindi, it's your energy kasi dahil nag-lighten ng mood mo 'no, yung tawa mo sobrang real, sobrang totoo 'no, kaya na-attract mo yung mga magagandang bagay 'no. So yeah, nakikita ko rito ng mga babes na meron ditong mga pangyayari na magbibigay ng maliit na kasiyahan sa'yo pero dahil totoo yung naramdaman mong kasiyahan 'no, maghahatid din ito ng mga maliliit or little presents that will make your heart skip a bit, 'di ba? So, yung nakikita natin here. So, yun nga 'no, nakikita ko rin dito mga babes 'no, na meron palang sasabihin sa'yo dito ang isang attractive na person. So, in short, hindi ko alam kung anong klase yung sasabihin niya sa'yo, pero meron ditong may itsura maganda 'no, na may sasabihin sa'yo. Hindi ko naman nase-sense na na makikipag-away siya sa'yo or what 'no, pero nakikita ko na may makikipag-usap sa'yo rito, okey? Maaaring kakilala mo 'to 'no, may itsura siya, may sasabihin siya sa'yo rito 'no, pero hindi ko naman nakikita na in love siya sa'yo or what 'no, pero
nagbibigay siya sa'kin ng energy na kung hindi siya may itsura, malakas yung appeal niya, 'no? Tapos kakausapin ka niya, puwedeng work-related or, normal approach lang 'no, pero nakikita ko na pag-uusapan ka na 'no, kapag lumapit ito sa'yo. Kunwari kung katrabaho mo 'to, "Tignan mo, kinakausap siya ni ano, ano ba naman 'yan?" 'Yan 'no, magmumulan 'to ng inggit. Kasi nakikita ko may itsura 'tong kakausap sa'yo, eh, 'no. So, puwedeng kung makita mo 'to sa area ninyo, sa barangay ninyo at kinausap niya kayo, napagtsitsismisan kayo ng kapitbahay, so 'yan. Okey 'no, at saka nakikita ko rito na kung kayo man ay in relationship right now, nakikita ko rito 'no, na nagpaplano na, magpakasal kayo ng person mo. Lalo na kung kayo ay halos matagal na rin talaga na mag-boyfriend, girlfriend 'no. Nakikita ko rito na mapag-uusapan na ang kasal sa pagitan ninyong dalawa, 'yan 'no. At saka ang maganda, nakita ko rito na mas confident ka this 2024 'no, mas mas maganda, mas gwapo ka this 2024 'no, at mas mataas yung confidence mo. Gawin mo yung advantage 'no, lalo na at meron ka ritong suwerte na tinatawag mo pagdating sa kaperahan. So yeah, claim all of these beautiful messages right here. These are your March 2024 reading, Taurus. Thank you so much, Sarang Hayo Love and Light. Annyeong.